Andyan na yung malalaking isda, pero hindi pa rin napaparusahan. Bakit ganun sa atin? Kung sino pa'y may kasalanan, kitang-kita, nandyan ang ebidensya. Pero, hindi pa rin hinuhuli. Malaya pa rin gumagala. Pero pagdating kay Sara Duterte, lahat ibabato. Kahit kasinungalingan, kahit fake news pa yan, okay lang, may bato sa kanila. Dahil yun ang gawain nila eh. Nilagay sila sa pwesto nila para idiin ang idiin si Sara Duterte kahit hindi naman yung ginawa, kahit hindi naman napatunayan. Ganun talaga. Maraming vlogger na bayaran. Marami na sa pwesto na suhulan para lang idiin si Sara. Huwag niyo na lang hintayin. Lalo na ito. Ito si Percy Sindania. Nagbabala kay BP Sara itong napakagandang mukha sa Kongreso. Ang sabi nito eh, this is warning. Winarningan si BP Sara. Tandaan niya mga kababayan. And promise to the Dutertes, especially impeached Vice President Sara Duterte, that their legacy of corruption will face its day of reckoning. Yan, malupit. Nagbigay siya ng babala, warning, promise, para sa Duterte, paghiganti raw dahil sa korupsyon. Kayo ba, naniniwala ba kayo na si Sara Duterte ay kinurap ang 125 million na pondo ng Department of Education? Sa akin, hindi. Lahat ng baho ay binabato sa Dutertes para lang siraan, para lang mawala sila sa puder ng politika. Para yung legacy nila mawala na, mabura na. Yun ang kagustuhan ng mga trolls na ito, ng mga bayaran. Lahat naman ito bayaran eh. Yung mga matatalino, pero hindi nagagamit yung talino. Ginagamit sa pera. Ginagamit para siraan. Ginagamit sa kapalpakan. Bakit maraming mga abogado sa atin na hindi naman ginagamit sa tama? Ginagamit para siraan ng isang tao, para bayaran. Oh, come on. Gising Pilipinas. Gising mga kababayan. Matuto tayo. Ngayon sa administration, nakikita niyo. Ano ngayon? Di ba asaan yung mga pangako? Wala naman. Magising tayo. Magsisisi kayo. Once na makaupo si Sara sa 2028, lahat kayo tigbag. Tandaan niyo yan. Mabait lang mga Duterte. Hindi naman sila naghiganti. Sinasabi lang nila yung katotohanan, yung nararamdaman sa kanila. Yung mga binabato sa kanila, sinasagot lang din nila. Pero bakit tayo mga Pilipino? Kung sino pa yung nasa poder, imbis na suportahan yung nadidiin na hindi naman gumawa ng kasalanan, na idiin na yung tao na wala namang ginawang kasalanan. Bakit ganun sa atin? Puro bayaran. Bakit tayo mga Pilipino? Masyadong sinasamba natin ang pera. Magkakamal ka ng pera. Pero pag namatay ka ba, bakit? Madadalawang ba sa hukay yan? Hindi naman siguro. Alam niyo mga kababayan, mag-isip-isip nga kayo. Di ba nasa inyo ang pagbabago? Wala sa mga politician. Sa mga politician, tayo ang nagpapasweldo galing sa tax natin. Di ba? Bakit hindi kayo mag-isip? Alam niyo na napakagrabe yung kurap sa Pilipinas. Grabe yung kapalpakan. Eh bakit tahimik pa rin kayo? Ang dinidiin nyo lang si Sara sa 125 million. Lahat ng mga matataas, dinidiin si Sara para mawala na ang legacy ng Duterte sa politika. Yun ang katotohanan. Bakit po hindi kayo magising sa katotohanan? Diba? Nasa atin ang pagbabago. Wala sa gobyerno. Sa atin. Bakit tahimik-tahimik lang kayo? Kung gusto niyo magbago, sa inyo magmumula, hindi sa gobyerno. Ang gobyerno, nandyan lang yan eh. Pera lang yan ang katapat eh. Kinukuha lang yan. Yung mga nasa posisyon, pera lang yan. Yung mga abogado, pera lang din yan. Bayaran yan. Bakit hindi kayo magising sa katotohanan?
Nandyan lang yan mga kababayan. Pera lang yan. Bakit ang pera hindi natin madadala sa hukay? Yan, pag namatay ka ba, lahat ba ng kayamanan mo, madadala mo sa hukay? Hindi. Pero yung legacy ng Duterte ang gusto nilang burahin. Yun ang katotohanan. Politika yan. Pero tayo naman nakikisabay, nakikiuso rin. Sumasabay sa agos ng tubig. Isa nakatanggap ka ng konting halaga. Di ba? Ano na sa mga content creator? Ang dami mga content creator na mga fake news, mga bayaran, mga trolls yan. Bakit hindi po kayo mag-isip? Bakit hindi niyo po sabihin ang katotohanan? Maraming mga media giant TV network, puro bayaran. Hindi naglalabas ng katotohanan. Nilalabas yung kasiraan lang ni Duterte. Yun po ang sabihin natin, yung pawang katotohanan lamang. Doon tayo sa katotohanan. Hindi po tayo bias. Tignan mo si Auntie Claire. Ganun din. Pag nawala kayo sa puder na yan, ano na ngayon? Pag si Sarah nakaupo sa 2028, tigbak din kayo. So mag-isip-isip nga kayo mga kababayan dahil nasa atin ang pagbabago. Hindi sa gobyerno. Gobyerno nandyan lang yan eh. Nandyan ang pera eh. Tayo nagbibigay ng tax eh. Sumasahod sila sa tax natin eh. Pero bakit kinukurap nila? Binubulsa nila. Hindi naman napupunta. Tingnan niyo mga kalsada. Buo, sisirain. Para lang may magawang project. Maraming drugista. Ganun din. Nung panahon ni Duterte, tumahimik sila, tumigil sila. Pero ngayon, lantaran na. Ganun ang administrasyon ngayon. Wala nagawa. Sa 3 taon na panunungkulan hanggang ngayon. Ganun pa rin. Corruption is there. Damage has been done. Kaya, mga kababayan, ano pang hinihintay natin? Sabihin natin yung mga katotohanan. Huwag po tayo tumanggap ng pera para lang magsinungaling tayo. Bakit ganun tayo mga Pilipino? Hindi natin sabihin yung katotohanan. Bakit sinasamban niyo ang pera? Pagising kayo sa katotohanan. Ipaglaban niyo yung tama. Doon po kayo sa katotohanan. Huwag po yung bayaran. Huwag po yung tumanggap ng pera na ikakasiran niyo. Mawawala yung reputasyon nyo. Masisira lang yung reputasyon nyo dahil lang sa pera. Kaya ang sinabi ko, hindi mo madadala sa hukay ang pera mo kahit gano'n ka pakayaman. Ganun lang yung kabaong lang po ang dadalhin mo sa hukay. Ay, magsabi po kayo ng katotohanan. Doon po kayo pumanig sa katotohanan. Huwag po kayong manira na wala namang katotohanan. Para lang sa kapakanan nyo, para lang sa pwesto nyo, para lang sa posisyon nyo sa gobyerno, mabigyan kayo. Naghahangad kayo ng posisyon. Diba? Proteksyon nyo para hindi kayo makulong, para hindi kayo madiin. Oh, come on. Gising mga kababayan. Gising Pilipinas. Matuto na po kayo. Maggising na po kayo sa katotohanan. Yun lang po mga kababayan. Maraming salamat.